Kaya may maiinip at maiinip eh. Mainip, lugi. Painipan eh. Pag nainip ka, lugi ka. Lugi ka talaga. So ito yung current state ng EDSA, motorcycle lane, ganyan. Pero dito wala namang motorcycle lane. Yun lang, hindi ka lang pwede tumagos sa bike lane. Unlike before na marami nakakagawa. Tara, game! Friday afternoon. Gawa tayo ng intro. So last week kasi pumunta tayo earlier this week, meron tayong upgrade na ginawa. Tapos nung i-edit ko na, unfortunately hindi pala nakakonect yung mic, or ewan ko kung anong nangyari. So yun, kaya ito gawan natin siya ng intro. Bali nagpunta tayo sa Commonwealth para ipasalpak kay Mr. Zooey, the Wrenchman One Pots Shop, Novaliches, yung ating nabiling Speed Evo Torque Drive. So nakakuha tayo noon recently. Tapos dahil nag-uulan, medyo natagalan tayo na ipakabit. So nakuha pala natin siya kay AGM via their Lazada store. So ayun, ang nangyari, first time nating babiyahe ng EDSA at Commonwealth after ma-implement nung NCAP. So hindi natin alam kung anong mangyayari. Although nag-check ako kahapon sa LTMS portal, wala pa namang love letter si LTO. Pero wag naman sana. So yun nga, kung naalala nyo, sa panggilid natin, yung torque drive na lang yung kulang na upgrade. Marami nagsasabi, or sabi naman din talaga ng lahat, is yung torque drive malaking bagay pa rin. So meron pa rin siyang added performance. Kung hindi ako nagkakamali, yung torque drive na Speed Evo is merong kumbaga adjustment ka pa na pwedeng gawin. Correct me if I'm wrong. Parang yun lang yung naalala ko. Kaya kumuha tayo nun. So titingnan natin. I mean, basically tapos na. Ito na yun, nakakabit na dito. So tingnan nyo kung ano nangyari dun sa install natin na yun. So ngayon, tatry lang din natin yung ride. Kasi nung time na yun, pauwi, after kong ipasalpak, sumuulan na. So hindi natin masyadong nasubukan. So ngayon lang natin siya itetest ulit nang naka-video tayo. Kayo ba, meron ba nakapag-upgrade na sa inyo ng torque drive? Anong brand yung gamit ninyo? And how was it? I-share nyo naman yung inyong experience dito sa sa comment section natin. Ayun, mabilis naman siya umangat, in fairness. Tingnan natin kung kamusta yung performance niya. So dapat pala ito, yung pag-install na to is nung Sunday pa.
Kasi magra-ride ang Best Patakas Boys sa LABL kasi merong nilalutong something ang Best Patakas Boys with LABL nga. Unfortunately, nag-alangan naman kami mag-ride nung linggo kasi nga bago yun is sobrang lakas ng ulan, kaya minabuting mag 4 wheels na lang. Tapos dumating yung linggo, nag-ride kami papunta doon sa Commonwealth. Putek, wala namang ulan. Sising-sisi kami sayang ride weather pa naman, walang araw. Ayun, napabalik tayo ng Commonwealth mag-isa. Pero okay pa rin naman kasi nakasama natin si biglang dumating si Vespa Scenery. Ito, kwento ko sa inyo or tingnan nyo. Kasi second part naman ng video is meron ng audio. So ito, i-play natin ngayon. Alright, dito tayo sa EDSA. Titingnan natin kung madaan ba sumusunod. Balita ko pala, nakapaglabas na yung MMDA ng initial na mga love letter na nahuli sa NCAP. So, in fairness, mabilis pero marami yun. Tingnan natin kung magiging consistent sila. Naalala ko sinabi sa balita na parang umabot ng 1,000 plus yung mga violators sa first day, pero gradually parang bumaba naman siya in the next coming days after nung implementation. So well, marami nagsasabi mas pina-worst, marami nagsasabi rin na mas gumanda naman. So sa atin kasi sa South, sa ngayon is hindi tayo masyadong apektado nun. Especially biyahe lang natin mga Alabang Zapote lang. So kumbaga gagawin niya lang disiplinado naman yung mga tao. Marami lang siguro nagre-reklamo ngayon dahil yung mga nagagawa nila, which is hindi pala tama, mahuhuli na. Parang ganoon lang siguro yun. Pero eventually siguro, hopefully maayos yung maging sistema and all, para alam ng tao na para talaga siya sa ikagaganda, ika nga, diba? Na traffic system dito sa atin sa Pilipinas, especially sa Metro Manila. Ayan, nandito tayo ngayon sa Commonwealth. Aray ko, tagal ng biyahe natin, 1.5 hour bago tayo makapuntang Commonwealth. Feeling ko maluwag pa to. Alright, so dito na tayo sa Santa Lucia. Nabot pa nga ng ulan. Nakunto. Napit na. Pabit lang.
alis na tayo. Nantay natin si Vespa Scenery, nakasabay natin dito. Uncle, salamat. Fred, thank you. Yan, kasama natin Vespa Scenery. Bigla kami nagkita dito. Pinagawa niya yung S125 ni Emerson. Umuulan na. Kanina hindi ko alam kung may audio, pero parang wala. Hindi yata nag-connect yung mic. So wala nang audio yung papunta natin dito kanina. Wala rin pala akong kardo. Time check 8:10. So ito yung torque drive, ang upgrade natin for today. Again, ito yung Speed Evo. So tetestingin natin kung kamusta to. Tapos meron kaming tinesting ni Uncle Zoe na secret na natin kung anong effect niya dito. Hopefully matest natin kasi ngayon medyo nag-uulan. Saglit lang! Wait lang! Pasok ko lang yung hoodie. Ipapasok ko lang yung hoodie. Wala ako pumapaypay. Mabasara. Wala. Yan. Nasok lang natin yung hoodie at pumapagpag at mababasa tayo. In-adjust ko na rin yung headlight ko. Tinasan ko na ng konti. Para mahaba-haba yung makita natin. So siguro mga around 2 inches na tinaas natin. So ngayon iniisip ko kung kukuha tayo ng ECU, yung A-Racer. So yan. Tapos ito, baka by next month makapag upgrade na tayo ng Brembo. Tingnan natin. Kahit na hindi naman tayo makakapag-ride masyado at tag-ulan na nga. Naku ng toko. Riding season is over. Oo nga pala, ang Vespa Club of the Philippines ay merong Vespa Days 2025. Gaganapin yan sa Iloilo. Alam ko yung registration is still open. So if you guys are interested, out of town naman, sa Iloilo ang sabay-sabay na ride for the VCOP Vespa Days. So check nyo lang yung page ng VCOP to check how to register. And I think marami rin doon magjo-join. Syempre yung mga local clubs under Vespa Club of the Philippines, yung andyan naman.
So tayo, most likely hindi tayo makasama doon. Kasi malayo. Wala ko ba yung cellphone ko? Cellphone. Hindi ako nakapag sports mode ng Crocs ko. Yari. Ano bang magandang waterproof na riding shoes? Baka meron kayong marerekomenda dyan. Kasi nga importante na naka-close shoes pa rin tayo sa ganitong rainy season. Itong Crocs hindi siya advisable. Pero sports natin, sports mode, sports mode is on. Ayan, sports mode. So secure na. Sana hindi tayo maabutan ng malakas na ulan. Yung ganito lang, somehow manageable na yan. Huwag lang lalakas at huwag ka lang may madadaanang baha. Kasi mahirap sa ulan, especially kapag hindi ka familiar sa daanan, kailangan mo magdahan-dahan. Yung mga butas, halimbawa, mga lubak, kung hindi mo kabisado, natatabunan ng tubig yan, lalo yung mga malalalim. So mag-iingat kayo when riding sa ulan, sa hindi kayo familiar na daan. Alright, paano? Siguro yun lang muna for this video. Again, babalitaan ko kayo kapag meron tayong bagong upgrade dito sa series natin. Tapos yung isa pa, yung Vespa Shop feature natin, meron tayong mga ilang nakaschedule na na-postpone lang. Meron pa tayo definitely sa susunod, so abangan nyo rin yan. Yun nga pala, so doon tayo nagpagawa again kay Zoe Wrenchman. Ayun, again, if you are in the area dito sa Quezon City or yung gusto nyo dayuhin yung mga services ni Zoe the Wrenchman, One Pots Novaliches, PM nyo lang siya sa page. So located siya dito sa T. Alonzo sa may banda Novaliches. So mostly mechanical, super stock, ganyan. Mechanical works, doon nakita nyo marami siyang ginagawa. So kung meron kayong mga ipapagawa, dalhin nyo lang doon, tutulungan niya kayo. So paano? Yun lang muna for this one. Again, maraming salamat sa iyong time. Maraming salamat sa panonood. Kung di ka pa nakasubscribe, puro best pa tayo dito, boy. Subscribe ka na, pindutin mo na yung subscribe button. Maraming salamat. Until the next one, babush!